Ako si Cristina Conti, abogado ng mga biktima ng war on drugs. Marami pong nag-message at nagpo-post at nagtatag sa social media sa mga issue. Ang problema lang po ay kulang po ang aking kamay at oras na sagutin po ang lahat. Subukan po nating i-group yung mga question ngayon at basahin ng ilang napaka-interesting na mga statements and messages. Simulan natin. Sabi ni Marlon Ali, Cristina Conti's claim that the case against former President Rodrigo Duterte is not a simple case of murder implies a broader legal argument under the ICC's jurisdiction. And he argues the Philippines officially withdrew from the ICC without the country's consent. The ICC has no legal standing to pursue cases within its territory. Says you, Marlon Ali. Pero sabi po ng Rome Statute ay meron pa rin kapangyarihan ng ICC sa isang bansa kahit nag-withdraw na. Merong continuing obligation kahit umexit ka na. At hindi nyo madedenay na naging miyembro tayo ng ICC. Mismong si Nicolas Kaufman na abogado ng Duterte, hindi na kine-question yun. At kung hindi tayo naging member, bakit pa tayo nag-withdraw? Kaya undeniable, miyembro tayo ng ICC nung nangyari ang krimen. Sabi ni Jem Ezekiel D. Garcia, wala naman talagang namatay na inosente sa mga pinaparatang na EJK kontra Duterte. Lahat may kaso ng illegal. Yung mga problema na ng bayan ang nililigpit, kaya para sa akin, tama lang na instant linis ang gawin. Ikaw na rin na nagsabi, para sa'yo. Pero para sa batas natin, hindi ganun-ganun. Bigyan mo ko ng patunay na guilty silang lahat na namatay. Bigyan mo ko ng decision na merong sinasabing sa kaduluduluhan, hinahatulan na ng kamatayan itong taong to. Sa totoo, walang dapat mamatay, whether utos ng korte o hindi. At ikaw na rin nagbanggit, how do you define extrajudicial killings? Ito ay pagpatay na labag sa proseso. At klaro na itong mga patayan na ina-advocate mo, labag sa proseso. Ngayon, drug addict ang tinatarget. Paano kung bukas targetin ng mga bobo? Targetin ng mga pangit? Paano tayo niyan? So, hindi po pwedeng wala sa proseso o walang pamantayan ang patayan. Hindi naman po popularity contest kung ano ang bawal, ang tama at mali. Hindi po yan nakapol na parang, tama bang mag-cheating? Yes! Biglang mag-cheat na tayo lahat. Tama ba ang pumatay? Yes! Hindi po ganon. Meron sa ating innate o sa alam natin na merong tama at mali. At sana, huwag natin kalimutan yon, ang maging tao. At kahit sinusuportahan nyo ang isang tao, huwag nyo kalimutan na habang buhay ang isang tao, meron siyang pwedeng gawing mali. Hindi porket ang isang tao, minsanan yung nakilala, mabait na yan sa buong katauhan niya. Kaya kung sinusuportahan niyo po ang isang tao dahil pamilyar siya, pareho kayo ng pananalita at gusto mo yung candor and honesty, huwag naman natin suportahan siya kung magsimula na siya pumatay ng tao. Yan po ang bawal na bawal. Kung sinabi na ang isang tao ay kriminal, hindi naman po ibig sabihin na hindi mabubura na mabait siyang tatay. Intindihin lang po natin na isang tao ay maraming punto, maraming aspeto. Kaya huwag nating i-Diyos ang tao dahil ang tao ay tao lang. Sabi ni Paul Pilapil, that's an admission that the 30,000 victims do not really exist. It's just a plain malicious lie. Gusto mo ba ng picture ng mga namatay? Gusto mo ba ng ilang pangalan? Gusto mo ba talagang ulit-ulitin natin kung anong nangyari? Kung meron po kayong i-deny, wag ito na nangyari ang patayan. Kasi lahat tayo, lahat ng may mata, lahat ng may tenga, narinig, nakita kung anong nangyari. Wag na yan. Delikado kayo dyan kasi marami kaming resibo. Sabi ni Ja
No. Where is her evidence proving 30,000 alleged EJK victims exists? The ICC isn't a gossip forum. It needs facts, not exaggerated narratives. If she's so confident, she should present real proof, not just rhetoric. Ma'am, sir, naano ko na po to, nagsubmit na po kami nung panahon na kailangan niya, nung preliminary examination. Ayon sa Rome Statute, ang kailangang patunayan para sabihing merong krimen na crimes against humanity in the acts of murder or any other inhumane acts, kailangan widespread or systematic yung atake sa isang civilian population. Merong alam yung tinutukoy na may kasalanan at least one lang ang pinatay. Basta yung one na pinatay ay konektado dun sa widespread or systematic. Hindi ito usapin ng ilan, hindi ito bilangan. Kasi pag iniisip kasi natin na murder, dyan talaga tayo magbibilangan na how many counts of murder. Pero dito, ang emphasis sa crimes against humanity, yung utos, yun yung mas importante kesa sa resulta. Kaya yung nag-utos o yung nagpanimula ng war on drugs, yun yung bubusisiing mas mabuti. Widespread ba ang pagkakautos niya at systematic ba? Tama rin kayo na hindi chismisan sa ICC. Ibig sabihin, hawak ng prosecution dapat ang matibay na ebidensya para magtuloy yung kaso. Sa ngayon, na kay Duterte na rin ang bola kung magpipresente siya ng ebidensya na walang namatay. Kaya abangan. Ito na namang issue. Naku, dito ko na sinasabit lagi. Nag-iimbento daw ang mga abogado ng biktima ng mga biktima. Tinataasan yung bilang para umabot ng 30,000. Again, hindi kailangan umabot ng 30,000. Walang required number sa ICC. Sabi ni Renegade, user 63 the Renegade sa X. Uy, malaki-laki na rin yung dagdag sa 30,000 na binubuo ng DOJ at Gracie Conti sa pag-ipapadala sa ICC. Go, go, go! Yung ulat tungkol sa 40 na namatay sa Bagyo, maling-mali po kayo doon. May standards kung paano kayo makakapasok or makakwalify bilang biktima. Hindi basta-basta. Huwag po kayong mag-imbento na nag-iimbento kami. Sabi naman ni Kakamputang Lenny Apologies, user Pawok Lenny Tard ng X. Musta victim crowdsourcing mo, ante? Ayun, okay naman. Meron pong mga nag-submit at nagpahiwating na sila ay biktima. At yung pagpahiwating nila ay magiging paraan para maging bahagi sila ng kaso. Kaya thank you sa mga nag-share. Thank you sa mga nag-magnify ng aming panawagan. Whether pabor kayo o hindi, mukhang nakaabot sa mas maraming tao ang aming request na makausap sila. Pero, ito yung maling-mali. Hindi po ako taning victim. Hindi po kami nagpapa-audition ng biktima. Kami po ay nag-i-interview ng biktima. Mahirap imbentuhin yan, lalo na kung i-check at i-check ka ng korte. Nagtanong si Attorney John Ray Saavedra sa Facebook, what is the job of Attorney Conti? Sabi ni FJ Andrade, assistant ng mga prosecutor, taga-timpla ng kape, taga-xerox, taga-bigay ng walang kwentang statements like that. Comic relief. Una, hindi nga po ako sa team ng prosecutors. May sarili kaming team. Hindi po ako nagkakape. Marunong po akong mag-xerox. At marunong din po galing akong mabilis ako. Depende po yan sa magiging trabaho. Pero ang assistant to the counsel, ang role talaga niyan ay legal research. Asahan niyo po na magiging substantial ang role ng mga abogado na nasa loob ng legal team dahil iilan lang ito. Sa ngayon, accredited ako at kinikilala ako ng ilang biktima na abogado nila. Pero hindi tama na sabihin hindi ako ICC accredited lawyer dahil meron po akong resibo.
Meron niyang list of assistants to counsel. Galing sa ICC website. So, pwede pong i-google yan. List of counsels, list of assistant to counsels. Sa ngayon, abogado ako ng mga biktima, partikular sa grupong Rise Up for Life and for Rights. Yung ginagawa ko para sa kanila ay hindi lang ICC, advice sa iba pa nilang issue. Nagkaso kami sa Korte sa Caloocan, sa Manila, patungkol dito sa mga patayan na ito. Kaya malawak ang role ng abogado ng mga biktima, hindi lang ang tumutok sa ICC. Kaya isang bahagi lang yan ng trabaho ko talaga. Ni Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Ang problema talaga sa red tagging, kapag sinabi na ikaw ay NPA, combatant, pwede kang maging legitimate military target ng anti-insurgency program. Kaya nga merong mga pinapatay, tinatarget, at ito yung unang konsepto ng extrajudicial killings. Ang mga aktivista na tatargetin dahil, quote-unquote, salot sa lipunan. Itong range of physical harms, nagsisimula sa simpleng surveillance, i-check ka, tatakutin ka, intimidate, hanggang patayan, ay nangyari na sa iba pang tao na nire-red tag. They will test aspersions on your character. Nasasabihin, kaya mo ginagawa yan kasi ganito. Samantalang, hindi nila ina-address ang mismong issue na pinaglalaban natin ang interes at yung kapakanan ng mga namatayan. Yun. At para sabihin na, huwag kayo maniwala dyan sa abogado ng mga yan, kasi ganito yan. Sinisiraan nyo lang yung proseso at ultimo, ad hominem attacks. Kumbaga, you shoot down the messenger instead of addressing the message. Hindi. Categorically, no, I do not think that ICC is influenced by leftist organizations. And I am not an urban operative of the NPA. Sabi ni Intergalactic Movement Against Disinformation sa X, paano naging banta ang isang 80 anyos na may sakit? Kung talagang takot kayo sa impluwensya niya, kahit nakakulong o pinalaya, may epekto pa rin siya. So, anong pinagkaiba? Ang totoo, this isn't about justice, it's about power and control. You're not showing strength, you're showing ruthlessness, and in the worst way possible. Nakakahiya. Don't ever call yourself a human rights lawyer if you can't even show basic human compassion. Banta si Duterte dahil sa saklaw ng kanyang political influence, sa pera niya, at sa konteksto na hindi kinakaya ng ating mga mekanismo sa loob ng Pilipinas ang panagutin ang sino man sa pamilya niya na magmalabis. Yun Kaya ang ICC ay umaksyon ayon sa parameters, ayon sa context ng Rome Statute, ayon sa batas. Yun lang naman ginawa niya Wala po dito, kumbaga, labas dun sa sinasabi ng batas. At bakit siya nakakulong? Kasi kailangan para makasipot siya sa trial, para hindi niya masangkalan o madiskaril ang kung ano man sa proseso. At ultimo, para hindi na siya gumawa pa ng kung anumang dagdag o kaya ipagpatuloy ng mga krimen. Bilang abogado ng mga biktima, isa kami sa mga unang sinasabihan ng kung anong nangyayari sa buhay nila, lalo na kung related dito sa ICC case. At kung merong mga aali-aligid na tao sa bahay nila, kung merong nagtatanong-tanong sa community, sino ba dito ang mga biktima? Siyempre, kakapitan ka ng takot. At sa puntong yun, nagsusumbong na sila sa amin. Hindi kami maghihintay na may mangyaring masama at meron ng mamatay. Kaya, kahit anong gawin nila, hindi naman totoo yan Hindi kami lalapit at sasabihin ko, ito nga, tingnan nyo nga, may namatay na. Gusto nyo ganun? Mali po yung ganung concept or approach. Kasi ang mangyayari dyan, panibagong kaso na naman yun. Dito, any
threat to the victims should be considered and evaluated according to the circumstances. Marami pong nag-i-issue at namemersonal na sa akin. Ito, pangalan ko kasi Konti. Konti ng utak, sabi ni Arthur Kevin Rabago sa Facebook ito. Sabi naman na Igor Jude sa Instagram. Sabi ng mga DDS, Christina Konti may pigsa daw sa Sabi nung iba, makapal daw ang labi ko o malaki yung uso ko. Totoo naman. Hindi po ito ang paraan para manalo sa isang argumento. Kahit siraan nyo ng siraan ng isang pangit, kulang ang buhok, konti ang utak, kung tama ang paninindigan niya, hindi nyo mabubura yun. Kaya huwag nyo pong dalihin o tirahin yung nagsasalita, kundi yung ano yung sinasabi niya. Sabi ni Heracleo M. Aguliana Sr., ipaayos mo muna ang ngipin mo. Penging pera. Bakit yung ipin ko yung problema? Yung kaso ang pinag-uusapan. Ito pong mga mahilig magganito na magtumingin sa kumutya ng itsura, tumingin po muna kayo sa lamin at sabihin nyo sa akin, kayo ang pinaka-perfect na tao sa ibabaw ng lupa. Kung hindi nyo po magawa yun, wag ganito ang tirahin nyo. Doon po tayo sa substansya ng mga argumento, mag-usap. Siguro yung iba, masakit magsalita kasi nakatago sila sa tabing. Hindi nila totoong pangalan, hindi nila totoong picture, hindi sila totoong tao. At yung ganong klase, inauthentic behavior. At hindi po yan ang gamit dapat ng ganitong mga platform, social media. Kaya, kayo po ang dapat ma-purge o matanggal dito sa ganitong plataforma. Hindi po ginawa itong plataformang to, Facebook, X, at iba pang social media, para magsiraan o mag-create ng hate content. So, dapat wala kayo dyan kung yan ang inyong objective. Sa panahon ngayon na maraming content, may information, may misinformation, may disinformation, kailangan natin matuto kung paano alamin kung which is which. Kung meron daw tao na yun yung sinabi, hanapin yung video, hanapin yung statement niya, kausapin siya. Kung galing daw sa isang opisyal na sa opisina, kunyari sa ICC, puntahan yung website ng ICC kung ito nga ba yung nakalagay. Sa panahon ngayon, di ba, maraming namamatay sa maling akala. Pwedeng yung isang kinagagalit mo, hindi naman pala totoo. Na high blood ka lang dahil sa wala. Kaya, kumbaga, hinay-hinay at matalinong harapin. Una, check your sources. Pangalawa, think before you click. Naku, ano talaga yun, ano? Kasi kung minsan, kating-kating gusto ko sagutin to. Pero, pag napagnilayan mo, will it matter? Will it, in the long run, contribute to the debate? Para po sa mga nagsasabi na yung mga adik dapat patayin, yung mga kriminal, yung mga napagbibintangan dapat patayin, mag-ingat-ingat po kayo kasi yung kawalan ng pang-unawa ay pwede ding ma-apply dun sa nakasuhan ngayon ng crimes against humanity. Ito namang mamamatay tao na to, hindi ba dapat patayin din? Kapag intindihin nyo yung buong konsepto at kalimutan yung unawaan, abay talagang magkakaaway-away tayo dahil may kanya-kanya tayong sentimento, may kanya-kanya tayong kumbaga, team. Pero ultimo, hindi naman tayo magpapasya. Kaya po gumawa ng batas para merong pamantayan kung ano ang gagawin natin dito sa mga illegal or criminal activities. At ang sabi ng batas, pumunta po tayo o litisin natin yung mga issue sa korte. Kaya in the same way na nagkakaroon po ng due process sa kaso ni Duterte, yun lang din naman actually yung panawagan namin para dun sa mga adik na pinatay, na kapwa Pilipino,
na nagkaroon din sana sila ng due process o pagkakataon na salagin yung mga sentimento, yung mga akusasyon naman sa kanila. Hindi yung basta-basta. Sana, huwag natin kakalimutan na sa kasong ito, hindi lang to simpleng murder, hindi to simpleng kaso patungkol sa polisiya. Naka-on trial yung pagiging tao natin. Paano ba tayo pinalaki? Paano ba tayo bilang tao? Ang kaso na krimen laban sa sangkatauhan ay nagpapasok sa punto na ano ba talaga ang pagiging tao at pakikipagkapwa-tao. Ang dami kong nakuda. Sana po marami po kayong napulot din sa mga sinabi ko, at kung gusto niyo po mag-engage, nandiyan naman po ang social media, pwede po natin ituloy doon ang ating discussion. Sa paglakad at pagtulak ng kasong ito laban kay Duterte, naasahan po namin na mas marami pa ang magiging interesado dito sa kaso at dito sa konteksto nito. Kaya, see you in the ICC, see you on social media.